today, it's another appointment sa ating OB, pero sino mag-aakalang yun na rin pala ang last appointment natin bago tayo manganak. So the week before this, we visited the OB na already para sana ma-membrane sweep and ma-dilation check. Pero last week, sabi ng aking OB ay zero dilation pa rin tayo, so hindi nila magagawa yung membrane sweep. Simula nung pumalo ako ng 37 weeks pataas, every week na nila akong gustong i-check, i-dilation check, and i-membrane sweep kung may open cervix na tayo. So since wala naman tayong open cervix last week, tatry natin ulit i-trigger siya this week. Tignan natin kung bukas na siya a little bit para ma-membrane sweep na din kahit papano. Kahit hindi ito yung first time kong ma-cervix check, kabadong-kabado pa rin ako. Pero this time, nagdala ako ng birthing comb. Yun yung pinakita kong suklay na hawak-hawak ko nung pinakauna sa video. Hindi ko nga alam bakit kinakabahan din ata tong aking camera. Wait, nanginginig-ginig din for today's video. So, pag nalaman nilang bukas na yung cervix ko ngayon, kahit 1 cm o 2 cm lang, i-membrane sweep na nila tayo para na rin siya mag-trigger ng labor at hindi tayo ma-induce pagdating ng ating due date. So, ayan, the usual stuff, ihiga dyan, bubukha ka, at tutusukin. If you guys are wondering kung ano yung birthing comb na sinasabi ko, literally nasukulay lang siya. Wooden sukulay na hahawakan mo or pipisilin mo kapag masakit na yung contraction mo kapag manganganak ka na. Sitwasyon ko ngayon, sa sobrang kaba kong makaramdam ng pain, dinala ko na rin siya kahit membrane sweep lang tayo for today's video. So ayan, palabas na tayo ng clinic kasi tapos na yung appointment at sa kasamaang palad tayo ay zero dilation pa rin. Zero pa rin, wala pa rin nakabukas ni kakaunti. So hindi rin tayo na membrane sweep for today's video. As usual, nalungkot na naman tayo ng konti na sabi ko, anong mali? Ginagawa ko naman lahat, naglalakad ako, umiinom ako ng pineapple juice, lahat ng ritual, nagdadasal na rin ako. Bakit hindi pa rin tayo open cervix? So, hindi ko masyadong in-stress yung aking sarili at si baby this week kasi last week talaga stress na stress ako nung nalaman kong zero dilation. This week, pinaubaya ko na lahat kay baby. Sabi ko, if you wanna stay longer, go ahead. If you wanna go out, go ahead again. Me and daddy are ready. Whatever date you wanna pick, go ahead. So dahil stress nga tayo, nag-order ako sa marketplace sa amin. May nagtinda ng mango sticky rice. So yan ang kinakain natin for today's video. Baka naman may nagtataka sa inyo na bakit atat akong gustong lumabas si baby. Pasundot ako ng pasundot sa baba. Hindi po kasi ganun yun. 39 weeks and some days na kasi ako on this video. And 40 weeks lang po ang full term kapag pregnant ka. Pero ngayon ko lang nalaman, dito pala sa Canada, hahayaan ka nilang magbuntis 10 days pa after ng pagka 40 weeks mo. Kapag first time mom ka and wala namang complications sa health mo, wala namang risk, hahayaan ka nilang magbuntis pa kung ayaw pa talaga lumabas ni baby 10 days after ng due date mo talaga. Hindi naman sa nagmamadali akong ilabas si baby, pero I did my research. After 40 weeks, may mga complication pwedeng mag-appear and ayoko naman mapunta sa sitwasyon na yun. As much as possible, I'm doing everything for me to be healthy and for the baby to be healthy as well. Tinry ko rin pa magtanong sa aking OB kung pwede niya ba akong induce pagdating ng due date ko or 40 weeks and she said no. Sabi niya walang dahilan para i-induce ka. Yung mga maagang ini-induce dito, yun yung mga may health risk, yun yung mga may complications, and fortunately, wala ka naman nun, wala tayong malalagay na reason to induce you early. Natawa nga ako nung sinabi ng aking OB na baka buntis pa ako hanggang July. June 21st yung original due date ko, pero since hahayaan pa nila ako magbuntis 10 days after 21st, that's gonna be July 1st na. So yun na nga, wala pa rin tayong dilation and wala tayong membrane sweep for today's video kasi hindi ka nila membrane sweep kung walang nakabukas or walang dilated sa'yo kahit 1 to 2 cm lang.